hindi siya sa Pilipinas. Ayun nga po, doon ako medyo nagkaroon ng sinasabi na parang rebellious stage or what. Growing up, okay po yung relationship namin ni Papa. Pero hindi po nakatanggal. Siyempre, as a young kid, or as a kid, may mga questions ka na hindi mo naiintindihan. Bakit kailangan umalis yung mami mo o yung mama mo? Bakit hindi kayo kompleto pag may event sa school? Yan, naranasan ko po yun na nakikita ko sa mga kaklase ko na kompleto yung pamilya ko. And during that time, hindi ko po siya naiintindihan. Akala ko lang po noon, kasi para maganda yung future namin, pera. Yung po yung hindi ko that time. Which is, ngayon, na-realize ko na hindi. Those are sacrifices na ginawa ni Mama for us. Nasa teenage years ka, nabutong sa mga mag-show. Pagod na. May na pa kami sa labas. Ay, bakit kasi dinoble lang kami? Walang bishira naman eh. Third guest. Alam mo naman tatanghaliin ka ng gising dahil sa kalasan yung sa gabi. Second, meron signal sa pasubo. Saan ka namulot yan? O ano, nagsisinungaling yung kapitbahay natin? Na hindi napunta dito yung mga kabarkada mo? Oo nga, napunta nga dito, pero hindi kami uminom. Ano ba kami naman ngayon? Wala, sentiment huwag ka lang sinungaling. Alam ko mga katartaduhan ninyo. Ng guest ang Australian. Pero, ito na ba yung 10 taon na paghihirap ko sa ibang bansa? Isang anak na puro mga piso, wala kang moto, walang respeto, walang utang na loob. Isang anak na wala ng nanay na isang dekada ma. Ay, connection sa katang isang anak ko ito ito. May isang anak na ito dito. Tapos ano, pinupula lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga isusot ko. Pinipilit mong baguhin. Yung kwento na kasanayan ko na. Ano ba ang kailangan kong gawin para magiging ulit? Okay na. Isang ina na invite ang guest sa mo. mahabang panahon sa napakalayo at napakalungkot na bansa na nahulila sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang Magpapay naman. Ang wifi, ang streaming, ang stabilisir, wala. Masalanan ko to eh. Stabilisir. May talento ko sa pagkanta. Pero pinili ko sayangin. Kaya na-fit na lang ako ng muna. Sa nanay mo naman at pigilan na yung trabaho sa malayo. At ngayon naman ikaw, unti-unti ka nang lumalayo sa kanya. Kaya sana, huwag lang mawala sa'yo, walang kalimutan na kung ano at kung sino ang meron ka. Binalikan ni Alfred ang pagkanta sa pamamagitan ng kanilang choir sa university na kanyang pinapasukan noon. Naging daan din ito para magkaroon siya ng papel sa iba't ibang musical play. Hanggang sa naging sunod-sunod ang mga pagtatanghal ni Alfred sa live events, concerts, at musical plays na walang limitis na pinapanood ng kanyang ama.
hanggang sa... Ang galing mo talaga, anak. Alam mo, kahit hindi ikaw ang bida, lahat ng tao sa'yo nanonood. Oh, grabe kong pinag-uusapan. Anak, proud na proud ako sa'yo. Thank you, Papa. Mula noon, ikaw lang ang number one supporter ko. That match ang one copyright. Thank you, Mama. That match ang of countries. No, no. May pagtatapat sana ako sa inyo. Sana lang po, pag ko kayo magalit. Na-realize ko lang po kasi na kapag po perform, ito po talaga yung gusto ko eh. Tsaka ito na po yung buhay ko. Kaya ako pinagtatrabahuhan ko po na sana po makapasok ako sa place sa labas po ng eskwelahan. Kaya ako tumigil ako sa pag-aaral. Ano? Isang taon na lang, matatapos ka na. Kaya nga ako nagsakripisyo na malayo sa inyo 10 taon para makatapos ka. Para magkaroon ka ng maganda kinabukasan tapos itatapon mo lang ng ganun-ganun lang. Ano ba? Subscribe now to #MPK YouTube channel to click here to subscribe your channel and click the notifications bell to below. Thank you for watching. See you soon. Bye bye. Kapit